So mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki sa inyong relasyon. Kung sa tingin mo kamamay, madalas ka nang tinitiis, hindi ka na niya chinachat, lumilipas na ang maghapon. Minsan nga, 2 araw na yung lumipas, wala pa rin siyang message. Dati-rati naman, every 9 a.m., every 2 p.m., tumatawag siya. Pero bakit ngayon, hindi mo na maramdaman yon? Nararamdaman mo ngayon is parang baliwala ka na sa kanya. Minsan nga, nafe-feel mo parang hindi ka na mahalaga eh. Minsan nafe-feel mo parang wala ka ng jowa eh. Wala ka ng asawa eh. Pero bakit nakakaya niya na tiisin ka? Bakit kakaya niya na lumilipas ang buong araw na wala siyang paramdam sa iyo? So ngayon, ano ang mga bagay na maaari mong gawin upang hindi ka na matiis ng isang lalaki? Mga kamamay, nakaka-excite yung topic na to sapagkat possible makakatulong ito sa mga relasyon ninyo na malabo pa sa sabaw ng pusit. Kaya mga kamamay, kung magugustuhan mo o nagugustuhan mo na yung mga love advice na ginagawa ko dito, huwag mo sanang kalimutan, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at syempre mag-comment ka na rin dito. Kaya kung nagawa mo ng lahat ng yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga sikreto upang hindi ka magawang matiis ng isang lalaki? So number 1, iwasan mo ang magbitaw ng mga masasakit na salita. Yes mga kamamay, bilang isang babae, naririnig ko to sa mga kaibigan ko eh. Pag hindi nila na-control yung kanilang emosyon, yung galit nila, kung ano-ano na yung lumalabas sa kanilang mga bibig. Bakit ganyan kayo mga girls? Taas naman ang kamay dyan ng mga ganyan ng ugali. Pag nagagalit sila, nagtatampo sila, hindi nila mapigilan yung kanilang damdamin, lalo na yung kanilang mga bibig. Kung ano-ano nang masakit na salitang lumalabas kaagad. Kung ang isang lalaki ay medyo maramdamin, talagang dadamdamin ng mga yan. Lagi nilang maaalala kung ano yung sinabi mo. Sasabihin nila sa kanilang sarili, hindi naman siguro ako bobo para hindi maunawaan yung mga sinasabi mo. Kung nakapagbitaw ka ng salita, kung nakapagbitaw ka ng masasakit na salita, paano na? Di every time na kayo ay magkakaroon ng tampuhan, lagi niyang maiisip yon. Paano kung maramdamin nga yung lalaki, di iniwasan ka na niya. Lagi kanyang titiisin dahil lagi niya yung naiisip. Kaya mga kamamay, iwasan ninyo ang magbitiw o magbitaw ng masasakit na salita pag nagagalit kayo. Kasi talagang titiisin kayo ng mga lalaki. Pag ang lalaki maramdamin, pag ang lalaki talagang emosyonal, titiisin kayo ng mga yan dahil lagi niya yung maiisip. Lagi yung sasagi sa kanyang isipan. Kaya bilang payo sa inyong mga girls, pigilan ninyo hanggang sa kaya nyong pigilan. Huwag kayong magsasalita. Isipin nyo muna ng 5 beses bago nyo bitawan. Kasi pag nabitawan nyo yan, napakahirap ng bawiin pa. Para hindi kayo matiis ng isang lalaki, iwasan nyo yan. So number 2, iwasan mong maghabol imbes maging masaya ka. Yan mga kamamay. Kung gusto nyo na hindi kayo matiis ng isang lalaki, kung iiwanan kayo ng mga yan, wag na wag nyo hahabulin. Imbes, ipakita nyo na mas masaya kayo nung nawala siya. Tandaan nyo mga kamamay, learn how to value yourself. Ibigay nyo ang value, yung worth sa inyong sarili, hindi sa kanya. Kasi yung iba masyado kayong naghahabol ng validation ng iba. Pag iniwan kayo, akala nyo kayo yung problema. Ng babae na nga yung lalaki, kayo na nga yung iniwanan kahit siya yung may kasalanan. Kayo pa itong hahabol-habol na parang aso. Iiyak-iyak, nagmamakaawa. Sa tingin ninyo, makukuha nyo ang respeto galing sa isang lalaki kung yung sarili nyo hindi nyo magawang respeto? Learn how to analyze the situation first. Isipin ninyo, sino ba talaga yung may kasalanan? Ako ba na sinaktan at niloko? O siya na nanakit ng babae at siya pa yung lumayo? Bakit mo kailangang habulin yung mga lalaking ganon? Bakit mo kailangang pahalagahan yung mga lalaking ganon? Pag nagmakaawa ka dyan, sige sabihin natin, sinabi mo na, babe, please, bumalik ka lang sa akin, kahit niloko mo ko, patatawarin kita. Kapag ganyan ang ginawa mo kamamay, ngayon, simula ngayon, hindi ka niya mamahalin base sa iyong ina-expect. Mas worst pa ang mangyayari sa inyong relasyon kapag kaganyan.
Kaya please, unahin yung sarili ninyo. Isipin ninyo palagi ang sitwasyon, ang inyong relasyon, kung may pag-asa pa ba. Sa umpisa, oo. Humingi kayo ng sorry pero wag kayo maghahabol. Sabihin na natin nagkamali siya, patawarin ninyo sa umpisa. Pero kung paulit-ulit na lang, nangangako, pero madalas napapako, it's time for you na wag maghabol, hayaan siya at mas maging masaya kapag iniwan mo siya. Sa ganyang paraan, mga kamamay, makikita pa rin ng isang lalaki at lilingunin ka niya. Pag nakikita ka niya na masaya at sumasaya ka na, lalo na kapag nakikita niya na may mga kasama kang kaibigan mo, na siyang dahilan kung bakit ngumingiti at sumasaya ka, dun siya magigilty sa kanyang sarili. Na dapat pala, hindi kanya sinaktan. Na dapat pala, hindi na siya nagloko. Kasi kung hindi siya nagloko, nandiyan ka pa rin sa tabi niya. At sa paraang yon, mga kamamay, siya yung maghahabol sa iyo. Sapagkat marami siyang marirealize, ma-analyze sa kanyang sarili na maaari palang marami ang mawala kapag nawala ka sa kanya. Kaya huwag kang maghahabol, imbes maging mas masaya ka. So next, iwasan mong mangulit kapag nang-ghost na siya sa iyo. Ito mga kamamay. Yung iba hindi ito nagagawa eh. Sa halip na iwasan yung mangulit kapag bigla siyang nawala. Kasi yung ibang mga lalaki talaga, bisyo na to eh. Okay, bigla na lang mawawala, bigla na lang mang-ghost. Lalo na kung nakuha na nila yung lahat sa inyo. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo eh. Huwag na huwag niyong ibibigay lahat. Sabi ko nga, ibigay niyo ng tundo, huwag lang ang bataan. Diba? Huwag na huwag niyong ibibigay ang mga yan. O huwag niyong ibibigay yan sa mga lalaki kaagad, lalo na kung hindi pa kayo kasal. Sapagkat karamihan, hindi ko naman nila lahat, karamihan ng mga lalaki, once na nakuha yan sa inyo, bigla na lang yung mang-ghost, mawawala, magiging cold. At kung mangyari man yon, huwag ka nang mangulit. Huwag ka nang maghabol. Sapagkat lalo ka lang niyang hindi papansinin. Sayang lang ang panahon, may stress ka lang. Kaya ngayon pa lang, bago pa mangyari ang lahat, pinapaalalahanan ko na kayo. Mga single dyan, alam ko may nanonood pa rin sa atin ng mga single dyan, wala pang jowa sa ngayon. Kung darating man ang panahon, darating man ang araw, na may makikilala kayong lalaki, at hihingin ka agad sa inyo kung ano man yung hinihingi ng mga yan. Lagi niyong alalahanin yung mga sinasabi ko. Huwag na huwag niyo munang ibibigay hanggat hindi pa kayo kasal. Hanggat hindi pa sigurado ang lahat. Sapagkat once na naibigay mo na yan, nakaka-addict yan. Hindi lang sa isang lalaki at maging para sa inyo rin. Kaya bago pa mahuli ang lahat, lagi niyong isa sa isip. Pag naibigay niyo ang isang bagay, hindi niyo na kayang bawiin yan. Kaya ngayon pa lang, alagaan niyo ang sarili ninyo. Alagaan ninyo ang pag-aari ninyo para sa ganun sa bandang huli. Wala kang pagsisihan. I-ghost ka man niya, iwanan ka man niya, wala kang pagsisisihan. Kasi isa ring bagay yun eh, kung bakit palaging hinihingi ng lalaki yan eh. Sasabihin, kung mahal mo, ibibigay mo, pero kung mahal ka niya, maintindihan ka niya. Kung mahal ka niya, hihintayin ka niya. Okay? So, lagi niyo tatandaan yan. Kaya please, huwag kang mangungulit kung sakaling dumating yung panahon na i-ghost ka niya. Okay? Wala kang pagsisisihan. Kung siyang kukulitin para sa ganun, ma-realize niya na hindi ka naghahabol sa kanya at ma-realize din niya yung value mo na ibinibigay sa iyong sarili at sa paraang yon, ikaw ang hahabulin ng isang lalaki. Okay? So next, mas mahalin at alagaan ng sarili. Yes, mga kamamay. Lagi niyong uunahin ang inyong sarili bago ang ibang tao. Kasi po mga kamamay, pag inunan niyo po ang lalaki, ang paghahabol sa lalaki, titiisin ka niyan. Lagi ka naghahabol eh. Kahit nagmamakaawa ka na sa oras, titiisin ka niyan. Kasi nafe-feel niya o nararamdaman niya dahil palagi ka lang naman dyan eh. Pero kung mas uunahin mo ang sarili mo, mas mamahalin mo ang sarili mo, yung tipong hindi ka naghahabol, hindi ka niya kayang tiisin. Hindi ka niya kayang baliwalain. Sapagkat inaalagaan mo yung sarili mo eh. Gumaganda ka. Walang panahon ang lalaki na lumayo sa iyo kung nakikita niya na worth it kang balikan. Kaya mga kamamay, alagaan ang sarili at magpaganda, mag-ayos. Yun yung napakagandang magagawa ninyo. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ating mga tips para hindi ka matiis ng isang lalaki. So see you for our next vlog. At tandaan nyo, mahal ko po kayo. So paalam.